tingnan natin yung guys yung higpit tayo guys. Kumabingi. Yan, nakahigpit na ako. Buti na lang hindi siya ano. Tanggalan natin yung o-ring. Flat na siya. So ngayon mag-start na tayo magbuo ng Ford 3.2 engine. Ang nangyari nito, nilinisan na natin yung pyesa. So ipaliwanag ko lang sa inyo guys yung pyesa. So okay. So ito yung ano niya, yung setup na natawag na valve train mechanism. Ito yung rocker arm na type na naka-built in na siya guys. So hindi ka na pwedeng mag-tune up dito. Ito yung rocker arm niya. Tingnan nyo maigi guys yung rocker arm ng 3.2 na Ford Ranger. So yan. So ginawa natin, nilagay natin lahat dito para lahat ng parts makita natin yung kabuuan ng pyesa sa top. Okay. So ito naman yung ano niya, cam lube. Yan. Dual yan guys, overhead camshaft. Cam lube yan, ito yung mga cam lube niya. Okay, so yan na guys, tanggalin natin yung cover. So ano bang gagawin natin ngayon? So ang gagawin natin ngayon ay magkakabit tayo ng timing chain. So yan, tuturo ko sa inyo yung paano ikabit yung tamang timing ng Ford Ranger 3.2. So ayan, nakikita nyo wala pa siyang mechanism set sa loob ng timing chain valve train mechanism. So kinabit muna natin yung temporarily yung tawag niyan, yung injector tsaka yung takip ng secondary para safe yung gawa natin. Nilagyan ko muna ng cover para hindi pasukan yung combustion chamber. Then ang gagawin natin guys, kakabit natin dito yung mismo yung buong mechanism niya, yung timing chain, and then yung sa rocker arm valve train mechanism ng roller type, and then yung takip niya. So okay, tara tingnan natin muna yung loob. So kung makikita nyo guys, ito yung injector niya, 5 piston to. So makita nyo naman wala pa mga bolt yung secondary yung takip niya. So 5 piston to guys, and then makita natin dito na bakal yung tawag niyan, yung engine block. So yun ang ikinaganda ng Ford dahil matibay to guys. Ito yung kinagusto ko sa Ford dahil matibay yung ano niya, yung engine block. Pero yung head niya is aluminum lang siya. So okay na rin yan dahil lightweight siya, magaan. Pero problema nito pagdating sa mga overheat, so kailangan mo talagang ma-reface to pag ganito mga sistema. So lahat naman siguro pag nag-overheat, i-reface naman talaga yan. Pero maganda pa rin dahil ang ikinaganda kasi yung main block mismo is ano talaga, alloy. So matibay. Yun din ang kinagusto ko dito sa Ford. Nakita ko na yung engine block bakal talaga siya. So maganda siya. So yun ang mechanism. Ito naman yung part ng EGR niya guys, stainless din. So napakaganda. So dito naman tayo sa mechanism ng valve train. Kung titingnan natin, wala pa talaga siyang laman. So although nakabit na natin, pero ituturo ko talaga yung pinaka basic at pointers guys, pasilip sa inyo. Hindi lang pasilip, tuturo ko talaga isa-isa. So ang gawin natin, maglilinis muna tayo ng mechanism ng harapan mismo ng tawag niya ng engine, kung saan natin ilalagay yung valve train, yung timing chain set niya. So linisin muna natin ng krudo para matanggal yung mga alikabok, para dire-diretso na. So ginagawa natin, ini-spray natin to para matanggal yung mga dumi o anumang mga powderized metal na nandito sa loob. So si Chip, yan si Chip Bilsar, nanonood lang siya. So amoy-amoy ka na muna dyan Chip, medyo malakas yung amoy ng natin, ng krudo. So kailangan sorry Chip, sorry. Okay, so ayan na guys ang mangyayari, tapos na tayo. So dandahanin na natin itong gawin. So tara, samahan niyo ako, let's go. So ayan na guys, so ito na, direct to the point. Nakabit na natin yung yung dandahan, yung timing set. Kung magkakabit pala kayo nito guys, tandaan nyo, bago pala kayo magkabit nito, kailangan set up muna ninyo lahat, malinis yung pyesa. Tapos ang gawin nyo, meron kayong guide mismo, meron kayong research.
So hindi pwede na ikaw lang magawa. So kailangan kahit nga kami medyo alam na namin, pero ginawa namin guys, nag-research pa rin kami para hindi tayo mamali sa mga gagawin natin mga move. Dahil pag kinabit na natin to, wala na tanggalan to. Tapos lalo na pag kinabit na natin na mechanism ng timing mechanism nito guys, hirap tayo mag tanggal na ng kanyang tensioner hydraulic, dahil once na gamitin mo yan, dapat yan, sigurado na yan. So ito yung hinawakan ko, ito na yung sistema ng ito yung timing guide. Okay, so maghihigpit na tayo dyan guys. Okay, so dako tayo sa timing chain na mechanism. So ang gagawin natin ngayon, ikakabit muna natin temporarily yung hydraulic timing tensioner tooser. Ito, so nakikita nyo yung clip guys. So yung clip na yan, yung clip lock na yan, yung lock pin pala, I mean, huwag nyo muna tatanggalin hanggat hindi pa yan set up. So kailangan set up na lahat ng timing guide nandyan na set up na timing, so bago nyo bubunutin. So shout out kay Sir Chip Belser, siya yung ating chief mechanic ng Cars Clean TV, at isa rin ako. So sir, thank you sa sir, salamat sa iyo, God bless sa iyo. So okay, balik tayo ngayon guys sa ating ginagawa. So ayan na yung mechanism. Mamaya ituturo ko pa rin sa inyo yung saktong setup niyan para makita nyo. So ayan, nakabit na para hindi na siya maglaylay. Ngayon ang gagawin natin, so okay, so higpitan na natin yan, and then dako naman tayo guys sa setup nya. Ito na yung common rail timing, yan naman din yung isa. So mamaya isa-isayin natin yan guys, yung mga timing mark na yan, para lubos nyo maintindihan yung mga butas na yan, bakit may kulay black, bakit mayroong mga between interval na yan, mga timing mark, and din yan, ginawa din namin yan. So after na ma-set up natin to guys, ipapakita ko sa inyo yung wastong timing, para sureball talaga na nandyan na lahat, nandyan yung timing guide, set up na siya, tapos saka natin bubunutin yung pin lock, para maisa lang yung isipan nyo kung paano talaga siya mai-set up. So ganyan lang yung pagtanggal at pagkabit ng timing set. So kailangan bago nyo ikabit, kailangan meron kayo sariling timing, kayo mismo ang gagawa ng wastong timing, para hindi kayo mawala, meron kayong timing mark na gagawin individually. So okay, so yun lang guys. So ngayon, tara, lipat tayo. Okay, kabit na natin yung mga timing guide, para isang tira lang guys. Dako tayo ngayon, higpit tayo sa sa mga timing bolt ng camshaft timing gear bolt. So bago kayo maghigpit guys, kailangan nakatuhog yan ng mga pin lock. So either screw o anong bagay na straight na pwede mong ito na yung tamang timing guys. So ito siya nakatapat dito, ito naman nakatapat dyan. So ito yung sa intake side, ito yung sa exhaust type na valve mechanism. Ito naman yung timing nya, yan. So yung timing dito, ito naman, yan. Tapos yun dito wala siyang timing kasi meron siyang may timing to, pero kailangan mo lang ng timing tools. So ang ginawa namin, wala kami timing tools. So ang ginawa namin guys, gumawa kami ng sarili namin timing bago namin tinanggal, para hindi kami maligaw. So ito higpit na rin. So ang gagawin nyo guys, pag mag set up na kayo, tapos na siya, na timing nyo na lahat, okay na yung timing nyo, ang gagawin nyo, saka mo bubunutin tong pin. Pag binunot nyo na yan, wala na tanggalan yan, kasi pag tinanggal nyo uli ito, masisira na yan. So bili ka naman ng bago. Ay pwede pa naman siya, pero mas maganda bago ito ikabit mo, kasi maglulus na yung spring yan sa loob. So pag binunot din to, wala na tanggalan to. Okay, so okay, bunot. So bunutin na natin ito guys. Tingnan nyo maigi. Oh, saan yan? Sa on the pit. Kasi didalo nilagay. Ayan o. Diba? Kita nyo, pumitik siya. So pag tinanggal nyo yan, wala na yan. Hindi na siya tatanggal. So ayan, higpit na siya guys. So ganoon na siya kasi ayan, malabo. Ayan. So pag binunot mo na siya, ayan na siya. Ayan o. So higpit siya na kusa. Ayan. Kasi hindi naman siya matatanggal. So higpit na siya. Higpit na rin to. So wala na yan. Fix na yan. So ganoon siya kasimple. So sige, tara. Ayan na siya. So ayan na. Nakabit na natin yung timing niya. So ayan yung cluster niya guys. Ayan o. Ito yung marking. So meron yung butas dito. So yan ang dapat sentro yan. Ito rin yung sentro. So pag hindi yan masentro, ibig sabihin na hindi yan hindi tama. So ang gawin nyo, sisentro nyo muna yan. Pag nasentro na yan, magkatapat na dito. Tsaka ito yung mark nya. Yan. Okay, kita nyo yan. Ito naman yung
Ito, meron siyang timing tools na kailangan gamitin. Ang problema natin wala tayong tools. So, nabibili man yan, problema, walang mabilhan. So, ang gagawin nyo, magtanggal kayo, kailangan kayo gagawa ng marking. So, gumawa kami ng marking namin bago namin kinalas. So, naka-top lahat, naka-timing lahat. So, walang na-list. Tapos, timing ito. Tapos, ito, nagpalit tayo ng bago. Okay? So, yan na. So, kinabit muna namin to para hindi malagyan ng dumi yung loob. Okay? Sige. Okay na. So ngayon maglilinis na tayo ng timing cover. So kung titingnan niyo guys, panipis lang siya, ganyan lang yung niya. Plancha lang ito Mga mga 0.8 ang kapal ng plancha na to, manipis ito guys. So linisan na natin yung labi para may kabit na natin, matakpan natin yung kanyang mechanism sa loob. So para hindi kayo mahirapan linis guys, hindi masugatan yung mga lips ng bawat kailangan meron kayong brush na bronze brush na umiikot motor para mabilis yung paglinis nyo, para ingat na hindi magasgas yung lips, para walang leaking na mangyari doon sa loob once na nakabit na yan sa engine. Dahil pag nakabit na yan mag-leaking, masakit sa ulo yan dahil magtatanggal ka na naman ng cover, so baklas ka na naman ng harapan. So yun ang tip guys. So okay, ngayon dako naman tayo guys sa part ng secondary para masilip natin. Tara. Hop. Yun. Kailangan tapat-tapat talaga. No? So kailangan guys tapat-tapat talaga sa valvula. Yan o. Tapat. Ito o. Ihatagin mo? Ka lang muna. Tagaan na ito sa aguan. Gis. So, tapos 20. Tapos plus yung mga 35 gihapon Wala may naikabit no? Moro man na no? Injector. Injector na dayon. Takip na dito di ay? Ha? Takip na dito? Okay. Sige. Dali ra. Takip na rin. So okay, tapos na tayo sa timing chain set. So dito naman tayo sa secondary. So ang ginagawa natin ngayon, naghihigpit tayo ng secondary head bolt kung saan nasa ilalim na yung roller type na rocker arm. Yung valve train mechanism niya na self adjustment valve train mechanism ang tawag po dito sa mga FI. So hindi na po ito pwedeng i-tune up guys. Pwede mo itong i-tune up pero malaking pag-uusap na yan dahil magtatanggal ka na mismo ng cylinder head. So malaki-laki ng pag-uusap guys. So dito kasi naka-set up na talaga yan. Hindi ka na pwedeng mano-mano diyan o mag old school na pag-tune up. So yun po yung pagkakaiba ng bago sa luma. Kaya ang masakit dito once na nababasag yung mga roller type, so magpapalit ka talaga ng bago. Either pwede mo dukutin pero mag-iiba yung andar niyan, iiba yung timing ng andar kasi hindi siya naka-setting doon. So yun ang hindi maganda sa mga roller type. Especially pag hindi ka marunong magdala ng unit mo, hindi ka maalaga sa oil, yan, dyan nagkakaroon ng diferensya yung engine. So kailangan laging yung oil mo fully synthetic yan, huwag kang maghinayang sa oil dahil yun kasi yung dugo ng makina. Kaya pag nagkamali ka ng lagay ng oil, pag nasunog yan, hindi ka nag-check, automatic sira yung makina mo, overhaul, masakit na sa ulo. So yung karamihang error ng mga driver guys. So yun, okay, simpleng tip lang yun guys para meron kang idea. Shinare ko lang, pasingit ko lang yung oil viscosity para alam nyo may idea kayong konti. So tingnan nyo guys yung roller type na ginagawa ko, iniisa-isa ko para shoot talaga doon sa bawat barbula. Yan yung dulo niya. So mahirap kasi pag naghigpit na tayo, nag-torque na tayo, tapos may hindi na akma dyan. So may tendency na mabali siya. So kailangan mo talagang kamayin isa-isa yan. So ganun lang siya kasimple guys. So ang gawin natin, higpitan para talagang ma-plaster yung maiayos yung arrangement ng rocker arm. So maglalagay pala kayo nito ng higpit, kailangan siya meron. So tayo ngayon guys sa torque. So torque foot-pounds ang pag-usapan natin dito. So unang tira mo nito kailangan G's muna, kamay muna. Tapos niyan, after niyan mga 10 agad yung higpit sa torque ng wrench. So pagkatapos niyan guys ay gagawin mo na diyan 20-30 pataas. So
So ito nasa mga 30 lang talaga ito kasi yung ulo ng head bolt ito nasa mga 1 lang G's. So ganoon na siya kaliliit, no? So napakaliit ng bolt na nilagay na secondary head bolt. So ang torque namin dito, so nasa mga ano lang 30. So kung sumobra kasi baka maputol na. So yun ang technique guys, bago pala kayo mag ano nito, kailangan alam niyo talaga yung paano kayo maghihigpit ng secondary head bolt. Kasi kung magkamali kayo, kung napali yung isa niyan, maiwan doon, malaking problema, magbabaklas naman kayo either secondary o head na mismo. So malaking problema, kaya kailangan titirahin niyo to, kailangan nasanay na kayo guys. So ganito lang siya simple pag pagtira. May mga technique din yan. Kaya kung titira kayo nito guys, tingnan niyo mabuti yung tingnan niyo yung tira ko. Una gitna. Pagkatapos sa gitna, nasa mga 30 final na to guys eh. And then sa kakano niya, sa kaharap. Yan, tapos titira ka naman kasunod niya, bandang right side. Oh, so una titira natin gitna. Tapos tapat naman. So okay, 30 yan, higpit tayo ng 30. Pagkatapos yan guys, kaliwa naman. So ganun lang siya, paikot yung sistema. Kung una ka sa gitna, sunod yan sa kanan o kaliwa, tapos ganun lang. Kaya yan ang mga technique guys, pointers ng mga paghihigpit ka ng mga cylinder head bolt, secondary head bolt. So kailangan ganun, pati din sa crankshaft. Tingnan niyo mabuti kung paano maghigpit. Simple lang yan, pero nakakatakot yan pag hindi mo alam, dahil may posibilidad na bumaloktot yung kinakabit mo, kasi may mga tukod na yan na tatawag na cam lube. So mabigat na yun siya, kailangan alam mo paano maghigpit. So yan, final na ito guys, diretso na to. Binilisan lang natin. Basta kita nyo naman, ang pinakauna natin gitna hanggang matapos sa dulo, left and right. So ganun lang yung mga pointers and basic. At least makita nyo, may pasilip sa inyo. So okay, ngayon gagawin natin, maglalagay na tayo ng timing chain cover. So nilalagay, gamit natin yung gasket all guys. So maglalagay na tayo ng cover para ma-finalize na natin to. So wala ka nang ibang ikakabit dito, naka-set up na lahat ng timing, ng timing set, ng dual twin camshaft overhead, and then sa common rail system, sa crankshaft system, nandun na rin yung tensioner, hydraulic tensioner na tuser. So nakabit na lahat guys, sa set up na lahat. So ang gagawin natin dito ay nilalagay na tayo ng gasket all. Ang nilagay natin gasket all kasi pag tumuyo yan, rubberized yan, titigas talaga yan. So hindi na tatanggalin siya, matagal na tanggalan yan. So iniiwasan natin dito yung oil leak na nagmumula mismo sa may mga leaking sa gilid ng bawat cover na timing chain cover. So masakit-sakit sa ulo yan guys. So okay, kunin na natin yung takip. Mayroon na rin gasket oil na nilagyan na natin. So medyo magulo, hindi pa natin kakabit yung mga mechanism, pero gawa tayo ng video part 4 yan guys, para dyan sa mga parts na yan. So hanggang dito lang muna yung video natin, part 3. So yan na guys, ang gawin natin, kakabit na natin. So na-set up na lahat, timing chain set, and then yung top, nahigpitan na secondary. So ikakabit na natin tong ating timing chain cover. So lagyan pa natin ng gasket oil para ilalim, para talagang pulido yung pagkakatira. So pwede ka naman gumawa ng Billiamoid na gasket, pwede kang gumawa din nun. Pero sa akin, ginawa ko na lang, lagyan ko lang gasket oil para mas durable. Kasi talagang iwasan natin yung mag-leaking. Kasi kung mag-leaking ito, nako, kung alam niyo lang gaano kahirap magtanggal. Okay lang sana kung nakapull out ang makina, pero kung hindi, nasa chassis guys, nako, napakahirap. So ngayon, dandahanin natin guys. So ako yung tumitira niyan. So magkabit pala kayo nito, tandaan nyo mabuti, kailangan yung seal nya, kailangan sureball na hindi may ipit. Dahil yung seal, ang wheel seal nito guys, plastic. Hindi siya semi-plastic siya. So masakit sa ulo pag mamali ka. Kaya kailangan talaga sensitibo ito, kailangan talaga ingat ka. So ang gagawin niyo naman dito, maglagay na kayo ng mga bolt, kailangan kamayin niyo lang muna. Huwag niyo muna higpitan agad, kailangan nakalapat lahat ng labi, lahat ng lips to lips ng cover, para pantay yung lapat ng bawat lips, para iwasan talaga natin yung mag-leaking. Kasi kung mag-leaking siya, sakit sa ulo talaga guys. Yun yung sabi ko sa inyo, sakit sa ulo. Magtatanggal na naman kayo ng mga crankshaft pulley, sa serpent belt mechanism. So para ka rin nga nagtanggal ng buong mechanism na naman sa harapan. So kaya yun talaga, kailangan magtitira kayo nito, sure ball talaga.
kung maaari, expert na mechanic po talaga yung tatawagin nyo dito sa pagtira nito, kasi pag hindi, walang ganong experience, DIY lang. So pag nagkamali kayo, walang ibang sisihin, kayo lang din. So yun guys, at least alam nyo yung mga pointers, especially mga baguhang mga mekaniko. So malaking tulong ito sa kanila, itong video na to, dahil Ford ito 3.2, madalang lang to tirahin sa labas. So ngayon nakita na natin. So okay na siya guys. So ang gawin natin, dako tayo mamaya konti sa ano naman tayo, dun tayo sa bomba ng brake booster. So ito na siya guys, makikita nyo nakakonect yan sa exhaust camshaft ng exhaust part. So yan yung bomba guys na kinakabit natin para doon sa brake booster. So ito yung wheel seal niyan. May sarili siyang mechanism guys. Nagandahan ako sa kanya kasi yung ibang bomba ng brake booster na nakakonect sa alternator, yung mga old school. Pero ngayon ito siya iba na, nakakonect na mismo siya sa sa may dulo ng camshaft. Wala naman siyang timing. So pag sinalpak mo yan, basta wala lang leaking, ayusin mo lang paglagay ng oil seal niya, automatic na yan. Automatic na yan siya na magsasalpak na yan. So ganun lang siya kasimple. Okay, so ang gamit karamihan nito ng mga tools is special tools. So karamihan talaga kailangan meron kang special tools guys. Allen wrench, flower, and then yung star, at marami pang iba. So kailangan kompleto ka talaga niyan, kasi kung hindi ka kompleto, talagang masakit sa ulo. Hindi mo siya halos ma-pull out, at hindi mo rin siya mabubuksan, at hindi ka makakahigpit. Dahil yung mga tools nito talagang hindi siya ordinary tools na kailangan mong gamitin. Okay, so medyo mahirap siya. So yun yung tip ko sa inyo guys. Pagtanggal kayo ng engine, magagawa kayo ng mga Ford na mga pyesa, kailangan may special tools kayo naka-ready, kasi kung hindi, masisira nyo lang yung mga parts na pwede nyo tanggalin pag pinilit nyo yung tools na gagamitin nyo. So yun ang advice ko sa inyo guys, kailangan may tools kayo na mas advanced. Okay, tapos na tayo sa sa bomba. So ang gawin naman natin guys, maglalagay naman tayo ng oil. So lalagyan natin ng oil yung lahat ng rocker arm na may umiikot at gumagalaw doon. Kahit anong klase, basta may metal to metal contact, especially yung roller type ng rocker arm, may bearing yan, roller bearing yan sa loob. So lalagyan mo talaga ng oil yan para madulas agad. Tapos yung pinaka valve stem, yung pinaka tip ng barbula, so lalagyan mo rin ng oil yan. Ibig sabihin, pag naglalagay natin ng oil dito, ibig sabihin final na yan guys. So yan na yung sistema na mangyayari. So pagkatapos ito maglagay ng oil, magtatakip na tayo. So pagkatapos niyan, yun na, okay na. So yun ang technique guys, basta magtatakip na kayo, kailangan yung rocker arm, yung valve train mechanism, lagyan nyo talaga muna ng oil yan, para pag umikot siya, smooth, swabe yung andar. Okay, kasi pag hindi nyo nilagyan ng oil yan, may gas-gas yan, delikado. Ngayon magkabit na tayo guys ng valve cap niya mismo. Mayroon ng gasket oil din yan sa gilid niya, sa lips. So yan na, ita-timing mo lang yan. So pag na-timing mo na yan, okay na, pwede kang maglagay ng bolt. So ganun lang siya kasimple kung titingnan mo, pero pag step by step kailangan mo pa rin mag-research. Wala naman ako may sasuggest sa inyo kundi ang mag-research, kasi ako guys, nagre-research ako hanggang ngayon. So hindi ako nagdidepende sa kung ano meron akong karunungan. Ang ginagawa ko, nagdidepende ako sa karunungan ng iba. So hanggang ngayon nagre-research pa rin ako, dahil pa-upgrade ang mga unit ngayon. Tulad ngayon 3.2 engine, meron ng binary, meron ng F150. So kanya-kanya sila mechanism guys na nag-upgrade ang bawat isa. So yun lang yung konting kaalaman na pwede kong ma-share sa inyo, may bahagi guys. So ang gagawin naman natin nito sunod, guys, sa part 4 naman tayo, ikakabit na natin yung engine doon mismo sa engine bay. So ngayon part 3 tayo guys, para at least makita nyo step by step, kasi kung bibiglayin ko ang sistema, baka hindi nyo mahabol, mahirapan kayo mintindi. So ayan, ang gagawin nyo naman guys, ganun din, plastic type ito, hindi ka gagamit ng wrench, kailangan kamay muna. So yan ang technique sa isang mekaniko. Magsasalpak ka ng anong klaseng bolt, surrender held bolt, lahat ng bolt na nakakonect sa makina, kailangan kamayin muna para hindi maging cause ng lost thread. Okay? So pag nakamay mo na yan, pumasok na yan ng mga ilang pihit, isagad mo, okay na yan, saka gagamit ng wrench. Ibig sabihin, salpak, walang sabit yung bolt na nilagay mo. So ganun na siya kasimple guys, para matutunan kung paano yung
mga basic na dapat tirahin, mga pointers at basic ng isang pagiging mekaniko. So ayan na, nakikita nyo, medyo buo na tayo, nakabitan natin lahat. So okay, ngayon explain ko sa inyo yung sistema naman sa fluid, sa location ng oil filter. So ito kasi nabaklasan natin to. So ang gagawin natin ito ngayon, ikakabit natin doon sa main house, main chassis. So ngayon, ang igagawin natin ngayon guys, turo ko sa inyo yung location kung saan natin kukunin yung oil filter. Okay, so kung nasa makina to doon, bandang kaliwa yan, doon na side. So ang gagawin nyo, tatanggalin nyo yung gulong para makuha nyo yung location dito. Ito yung oil filter guys, tatanggalin mo yung gulong para ma-locate mo ito. So ito maluwag na to, so nilinis ko na rin to. So makikita nyo yung arrow, ayun, ibig sabihin ng arrow na yan, higpit pa ganun. So kung mag-loose kayo, pakaliwa. Okay, so ganyan lang siya, simple. Loose natin, ayan, makita mo empty na siya. Tinanggal ko na rin yung oil filter na luma. Ngayon gagawin natin, papalitan ito ng bago. So pag nagtanggal kayo ng oil filter, makikita mo yan, meron kayong rubber. Tingnan niyo yung rubber nya, halos flat na siya. Dapat yan, magpapalit talaga kayo yan, kasi once na flat na yan, ang mangyayari yan, mag-aagas yung oil. So magugulat ka, mag-signal yung dashboard na may sign na oil na indicator, light. So ibig sabihin wala ka ng oil dahil nga flat. So gagawin mo niyan, tanggalin to, tapos bibili ka ng bagong set ng oil filter, kasama na yung o-ring. O-ring ang tawag doon. So tanggalin natin yung o-ring guys, tara. Dito tayo. Okay, ngayon ito gagamitin natin guys. So yan guys, tatanggalin natin. So ganyan, kailangan meron kayong maliit na improvise na pandukot para hindi kayo mahirapan. Dapat to may hook eh, so wala tayong hook, diskartihan naman natin to. Yun, so natanggal na natin yung o-ring, flat na siya, di ba? Flat na. So punasan natin. Okay. Post. So pag magtanggal na kayo guys, kailangan linisan nyo. May mga sabit-sabit, kailangan tinatanggal yan, kasi siguro ito, pagkabit ito, nilagyan ito ng gasket oil. So ang tip ko guys, pag magpapakabit kayo ng huwag palalagyan ng gasket oil, kasi delikado yan, baka bumara yan doon sa mga oil passage mo. Yan nilagyan nila ng gasket oil to. Ayan makita mo yan may gasket oil to. Ayan kita nyo yan. Yan so delikado yan guys, babara yan sa sa oil passage mo. Maliliit yan, flat na siya, so papunta ng bago. So gawin natin, kuha tayong konting oil, tapos lagay tayo dito. Para saan yung oil? Para dito yan sa bagong, ito yung bago natin guys. Yan. Okay, ito yung bago natin. Ngayon, kaya may oil, para lagyan natin ito ng oil to, yung o-ring, para maganda yung wala talagang lumabas ng oil doon sa kanal. Pag malagay mo na, so ibabalik mo dito sa may gatla. Kailangan dapat nakapaloob yan, hindi pwede yung hindi mo siya maibalik dyan, kasi magliliking yan. Kung paano mo tinanggal, dapat ganun din pagbalik. Okay, siting ko talaga siya bago pa kasi. Yan, okay. So yun na, so lagyan mo uli ng oil. Yan. So ngayon tapos na, so ikakabit na naman natin tong filter. So okay, so magkabit ka nito kahit baliktaran, wala problema, kahit ganon, kahit ganyan, wala problema. Basta titingnan nyo yung size, parehas lang. Kaya kung maliit dito, malaki dito, hindi pwede magbaliktaran yan. So kailangan kung ano yung size na dapat dito, yun talagang ilalagay mo. So ito, dahil wala to parehas lang yung size nya, yung diameter, so salpak mo lang ganon, tapos diin mo lang. Okay, so okay na siya, nakabit na. Tapos ikabit natin doon, tara. So ito yung location. Ayan. So ganoon ang pagkabit guys.
Pag paano mo tinanggal, ganoon din pagkabit. So pakanan. Yan. Gagawin nyo, magkabit kayo. Tip natin na kamayin muna. Kamay bago ang bago na yung tools, kasi kung hindi yan makamay, ibig sabihin mali yung pagkakakabit nyo. Right? So yun. So ganoon lang siya kasimple magkabit ng oil filter sa Ford 3.2 Ranger. So nasa bandang kaliwa yan ng kaliwa may gulong. Tatanggalin mo yung gulong, makikita mo na itong location na to. So okay. So yun lang, maraming salamat. Bye bye and God bless. Ito pala yun siya guys, pasingit ko ulit. Ayan, yung location yan, magtanggal ka ng oil filter na yon, dito yan. So tatanggalin mo yung gulong, masisilip mo na yung oil filter location. Kasi dito nakalagay yan, oh. Dito yan banda, oh. Yan, tanggalin mo yung gulong, makikita mo yan, dyan siya nakalocate yung oil filter. Yan yung bracket ng engine. So nandun siya banda, yun. So tanggalin mo yung gulong, masisilip mo na siya doon. So ganun lang. Hit mo yung 27mm na size. So ganun lang, higpitan mo lang. Tama-tama lang guys. Yan. Estimate lang mo lang mga 30 o 25 foot-pounds. Yan. Okay. Yun na. Okay na. Okay. So, okay, ngayon dako tayo sa torque converter. So, gagawin natin guys, ikakabit na natin yung torque converter. So, yung torque converter, hindi na tayo nagpalit. So, ginawa natin, repair lang natin yung in-between ng torque converter at ng backplate ng torque converter, kung saan yung backplate nakakonect doon na mismo sa may flywheel o ring gear nya. So, doon ka na maglalagay ng bolt sa likod nun. So, chinecheck na natin yung kanyang transmission input shop. So linisan yan guys para walang sabit sa loob. So ngayon itong torque converter na to, parang 50-50 ang labanan nito. So hindi natin to pinalitan, ni-repair lang natin, pero hindi pa natin alam kung gagana pa ba to o hindi gagana. So ginawa na natin, ni-repair lang natin, ginawa natin yung remedyo na hindi malakihan yung gastos ng may-ari. So pag hindi to gumana, ibig sabihin sira ang torque converter. Pero pag gumana siya, pasok siya guys. So ibig sabihin nakatipid yung may-ari. Pero pag hindi gumana, pull out ulit hindi na ng makina kundi ng transmission para madukot yung torque converter. So ibang usapan na naman yun. Pero umaasa kami na nakita ko naman, tiningnan ko mabuti, okay naman yung wala namang akong nakitang mga parts na basag dun sa loob. So tip ko pala sa inyo guys, magkakabit pala kayo nito, kailangan na 2 salpak o 3 salpak na ikot na makukuha mo na sagad talaga siya. Kasi kung hindi ka marunong magkapa ng sagad nito, hindi siya papasok at hindi mo rin mapapasok yung makina kasi sumasabit yung blade nito. So yan ang gagawin nyo, salpak nyo siya. Una mong salpak, hindi yan parang didiretso, may sasabit pa yan. Iikutin nyo pa kaliwa pa kanan, vice versa. Tapos may unang kagat, isa na yon, ibig sabihin sa input shop yon. Ikot uli, tulak, ikot pa isa, ikot pa isa, ikot pa isa. Yan, sige, ikot mo pa hanggang isalpak mo pag dumiin. Yan, sige pa, ikot pa kanan, ikot pa. Sige, yan, ikot. Ikakapain nyo lang yung hanggang sumalpak siya. Yan, sige, ikot lang. Ikot pa kanan, pa kaliwa. Pa kanan. Sige, ikot. So, ang gawin nyo, kakapain nyo talaga guys hanggang pumasok siya ng huling salpak. Yun, nakita nyo yun? Ganun ang pagsalpak guys. Yan, sa pool na yan sa loob. So, okay, hanggang dito lang siguro guys yung video natin. Kaya magagawa tayo ng isa pang part 4 kung paano ikakabit na natin yung installation ng makina, buong makina. So maraming salamat guys sa mga panonood at palagi nagpatuloy sa panonood at suporta sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang talaga guys. So kita-kita tayo sa part 4. So maraming salamat. Bye bye and God bless. Thank you.